payo na maibibigay mo kay Yel na para bang takot na siya sa sarili niyang multo at nag-iisip na siya ng kung ano-ano. Tapos yung pala, wala na rin siyang pag-ibig kay Jen. Ano ang dapat niyang gawin? Naku, yung una, yung pagtitiwala mo sa sarili mo, no? Pag nag-isip ka ng hindi maganda doon sa karelasyon mo, guguho talaga, Yel, no? Isang bagay ito na, ito yung madalas kong binabanggit sa mga episodes natin. Mahalaga sa elemento ng pagsasama, yung pagtitiwala sa karelasyon mo at respeto. Pag yung dalawang yun ay isa pa dyan sa dalawang yan ay nawala, hindi magiging tagumpay ang pagsasama. No? At kung sakali man na maghiwalay sila, Yel, kung maging desisyon ninyo, since sinabi mo na wala ka ng pagtingin sa kanya, kung maghiwalay man kayo, that does not solve the problem. Parang ano yan, yung nag-divorce, no? Papaghiwalayin kayo, pero ang problema nandun pa rin. Ang problema, yung sa sarili mo, Yel, na maibalik yung responsibilidad mo as the head of the family, as a provider to your children. No? Pag hindi mo na-address yun, wala rin nang... Yun din ang magiging problema mo sa susunod na karelasyon mo. No? Ayun. Thank you, Dr. Love. Kasi nga naman, Attorney Lorna, kailan ba pwedeng mag-file ng reklamo para sa sustento ng mga bata? This is to consider that kahit si Jen, kailangan meron ding ambag sa mga bata, di ba? Tama. Ganun yun? So ano-ano ang responsibilidad ni Jen at ni Yel? 50-50? Correct. Sa batas, joint obligation yan ng nanay at tatay, miski na magkahiwalay kayo. Ang mabuting gawin, punta kayo sa barangay. Kasi ang ginagawa ni Yel, ang tawag dyan sa batas, economic violence. Di ba yung meron tayong tinatawag, alam natin yung domestic violence law, no? RA 9262. May physical, may verbal, emotional, psychological. Yung failure to give support, hindi lang civil case yan. Criminal case na yan. Ang tawag dyan, economic violence. Pwede kang ikulong. Ang maganda, punta kayo pareho sa barangay. Kasi inamin niyo naman sa face-to-face na wala na kayong love sa isa't isa. Pwedeng yung relasyon nyo as live-in partners, wala na. Pero nanay at tatay pa rin kayo na tatlo nyong anak. Punta kayo sa barangay, ang tawag dyan, kukuha kayo ng barangay protection order. Yung barangay ang mag-o-order ng suporta para pwedeng i-implement ng barangay. Kung hindi siya sumunod doon, pwedeng habulin ng mga barangay tanod. No? At pwede ka mag-file ng kaso. Ikaw naman, Yel, sayang sana kung responsible ka lang. Alam mo, nasa Red Cross ako, Board of Governors ako. Naghahanap kami ng ambulance driver. Ay, biro mo yun? Ayusin mo yung buhay mo kasi hindi pwedeng, ang tawag dyan parasite. Anong tawag sa parasite? Yung Linta. Yes, Linta. umaasa ka sa kanya, tapos ginagawa mo excuse na nagsiselos ka. Correct. Nako, importante. Kahit yung proseso ng hiwalayan, kung minsan magulo. Sino nga alis ng bahay, di ba? Well, anyway, mamaya pag-uusapan natin yan. Doc Camille, paano kung sina Jen at Yel ay parehong may problema sa mental health? Sigurado na yan. Pareho na silang magulo isip sa ngayon. Sa ngayon talagang sasabihin natin na medyo magulo itong nangyayari sa kanila. No? Pero alam nyo, Ate Corinne, kasi meron naman tinatawag na kahit marriage counseling, kung hindi man couples counseling, hindi ibig sabihin na ito ay talagang pagsasamahin sila. Yung para maintindihan nila kung ano yung sitwasyon nila. And definitely dito, yung ang tinatawag natin na anong essential dito is co-parenting. Kasi importante talaga yung mga bata rito Dahil pag sabihin nyo kung yung romantic relationship lang yan, walang problema yan Maghiwalay kayo, tapos yan. Pero pag may bata, ang dapat dito isipin natin, kailangan yung napaka-supportive natin, napaka-stable din yung ating relationship sa kanila. And at the same time, siguro, you have to create a loving environment. Kasi kung kayo, kahit sabihin nyo magkahiwalay kayo, kailangan matuto pa rin ang inyong mga anak ng pagmamahal. Kasi pangit yun na maapektuhan talaga yung mga anak nyo sa paglaki nila. And lastly siguro,
Paleng, ako'y natutuwa dahil kasi kahit na sinasabi na ikaw ay nasa LGBT, mas mukha ka pang lalaki sa pagiging responsable mo dahil umaako ka ng responsibilidad sa mga anak dito ni Jen na kahit hindi mo sila anak, nagpo-provide ka. I salute you. Ayan, oo. Dapat naman talagang pasalamatan din si Paleng.